para siyang tangang umakyat sa itaas at napapaisip. Malinaw naman na totoo na naroon sa bar si Johan. Pero paanong kasama din ito ang ate niya sa oras na yun? Walang lakas niyang sinara ang kwarto dahil sa iniisip. Napasandal siya roon at nangunot ang noo. Baka naman umalis lang ito saglit, tapos ay bumalik ulit sa ate niya. Napailing siya. Imposible dahil ang layo ng mansyon ng mga Silvestre sa bar. Napadaing siya matapos sumakit ang ulo niya. Pinagkibit-balikat niya na lang ang naiisip. Importante ay hindi natuloy ang honeymoon ng mga ito. Hindi rin siya pumasok sa opisina. Sa sobrang sakit ng ulo niya nakatulog siya pagkatapos maligo. Bumaba lang siya matapos magutom. Dinatnan niya pa sa sala ang mommy at daddy niya. Where were you last night, Emilia? Malamig na tanong ng daddy niya. Napatigil siya sa huling baitang ng hagdan. Kita niyang binaba ng daddy niya ang hawak na tablet. Uminom ka sa bar at umuwi ng 10 oras ng gabi? Ni hindi mo man lang naipasok sa loob ng bahay ang kotse mo sa sobrang kalasingan. Usisa nito. Pumikit siya dahil mukhang hinintay talaga siya nito para sermonan. Hindi po ako lasing, daddy. Nakainom lang. Tumikwas ang kilay nito habang ang mami niya ay tumikhim. Tila ayaw makialam sa usapan. Nakainom lang? Anong ginawa mo sa bar? Muling usisa nito. Uminom lang po, daddy. Kagabi lang naman yon. Bakit noong si ate kahit araw-araw na nasa bar, ayos lang sa inyo? Hinanakit niya. Totoo naman. Ngayon lang siya ulit nakalabas sa gabi. Pero ang ate niya dati halos gabi-gabi na nasa bar. Hindi nagdi-10 oras nang uwi ang ate mo. At isa pa kasama niya si Johan lagi. Katwiran nito. Kumuyom ang kamao niya at nakaramdam ng selos. Umiwas siya ng tingin at pinaglapat ang mga labi. Dahil baka masagot niya ito ng masama. Tiwalang-tiwala ang mga ito kay Johan. Ngayon, kung ikaw gusto mo rin gabi-gabing nasa bar, hahanapan na kita ng boyfriend para naman panatag akong hindi kung sino-sinong lalaking lalapit sa'yo. Pagdidiin nito, napaharap siya muli rito at napamaang. Daddy, hindi na ako bata. Ayoko, hindi ako magbo-boyfriend. Dumiin ang tingin nito. Ayaw mo ng boyfriend? Sige, asawa na lang para naman pumirme ka sa bahay. Marahas siyang suminghap. Daddy, that's too much. Gusto niyang maiyak bigla. Ayaw niya ng ibang lalaki. Si Johan lang ang gusto niya. At kahit na sinubukan niya kagabi na maghanap ng iba, alam niya sa sarili niyang si Johan pa rin ang gusto niya. Do not raise your voice at me, Emilia. Galit na babala nito. Kaya't bumagsak ang mga balikat niya. You're grounded. Ibigay mo sa akin ang susi ng sasakyan mo. Ang driver ang maghahatid sa'yo papuntang trabaho simula bukas. 5 p.m. sharp. Dapat nasa bahay ka na. Maotoridad na saad nito. Lalo siyang nalumot ng hina. Seriously, hindi na ako teenager, daddy. Masakit ang loob niyang tumakbo pabalik sa itaas. Tinawag pa siya ng mami niya ngunit malakas niyang sinarado ang pinto. At padapang binagsak ang sarili niya sa kama. Nawalan siya bigla ng ganang kumain. At hindi mapigilang lalong magdamdam. Hindi niya maintindihan ang paghihigpit ng mga ito sa kanya. Samantalang noong hindi pa kasal ang ate niya ay hinahayaan lang sila. Ayaw niyang mga narinig at ayaw niyang manipulahin ng mga itong buhay niya. Bumagsak ang luha niya sa unan. Kung sigurong siya ang naging asawa ni Johan, hindi magiging ganitong sitwasyon niya. Nagtagis ang ngipin niya sa naisip. Gusto niya biglang sabihin sa daddy niya na kasama niya kagabi si Johan, pero naisip niyang hindi rin siya paniniwalaan nito. Emilia! Mabilis niyang pinunasan ng mga luha matapos marinig ang mami niya. Hindi siya umupo kahit padinig niyang bumukas ang pinto. Dinalhan kita ng pagkain. Kumain ka muna, anak. Huwag mo nang isipin namang sinabi ng daddy mo. Nag-aalala lang yun para sa'yo. Alam mo namang ikaw na lang ang prinsesa niya. Ayaw niya lang na mapahamak ka. Pagkausap ng mami niya matapos nitong ilapag sa mesa ang tray ng pagkain. Napahikbi siya at mabilis na yumakap sa tiyan nito. Para siyang nakahanap ng kakampi. Mami, ayoko ng boyfriend at asawa. Sumbong niya rito. Kung hindi lang din naman si Johan na lalaking mapapangasawa niya ay wag na. Shh, susubukan kong pigilan ng daddy mo. Pero sa ngayon sundin mo muna ang gusto niya. Huwag ka na munang mag-bar. Hinagod nitong likod niya kaya't bahagya siyang kumalma. Para isang beses lang, kasama ko nga si Johan. Emilia, kasama ng ate mo si Johan. Pagtatama ng mami niya. Nanahimik siya bigla. Oo nga pala, at yun ang alam nito.
Pilit na lang siyang ngumiti at tahimik na kumain. Iniwan din naman siya tinayaang matulog. Madilim na sa labas at tingin niya ay 10 oras na rin noong marinig niya ang boses ng ate niya sa baba. Hindi na siya bumaba at nakigulo pa. Hinintay niya na lang na sumapit ang 12:00. Hihintayin niya si Johan. Mulat na mulat pa ang mga mata niya matapos marinig ang kaluskos sa veranda ng kwarto niya. At muntik na siyang mapasigaw noong bumukas ang pinto roon at iluwa noon si Johan. Nakasando at sweatpants pa ito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit dyan ka pumasok? Nandun ang pinto. Tinuro niya pa ang pinto ng kwarto niya. Kumibot ang labi nito at sinundan ng tingin ng kamay niya. Gusto mo bang makita nila akong papasok sa kwarto mo? Makahulog ang tanong nito. Naibaba niya ang kamay dahil tama ito. Mahirap na at baka mabuko sila. Sige. Hindi ko na lang ilalak ang veranda. Napatigil siya noong makitang hinubad nitong suot na sando. Nawala rin sa isip niya ang tanungin ito tungkol kagabi matapos nitong umakyat sa kama at agad na sakupin ang mga labi niya. Napangiti siya sa klase ng halik nito. Banayad ngunit mapang-angkin. Sinagot niya ang halik nito tumawak sa balikat nito noong ipwesto nitong sarili sa kanya. Nasa laylayan na ng suot niyang pantulog ang malaking kamay nito. Ngunit napatigil matapos marinig ang mga katok sa pinto. Baby Emilia, are you still awake? Boses yun ng ate Adela niya. Naitulak niya bigla si Johan dahil doon. Can we talk, Emilia? Muling tanong ng ate niya na nagpakaba sa kanya. Muli niyang tinulak si Johan. Kita niyang nangunot lang ang noon nito at mukhang hindi takot kahit na mahuli sila ng ate niya. Hindi takot pero ayaw namang aminin sa ibang relasyon nila. Babalikan na lang kita. Kakausapin ko lang ang asawa mo. Kumibot ang labi nito at binagsak ang katawan sa kama. Make it fast. Utos nito. Inayos niyang suot na dress bago tinungong pinto. Maliit niya lang na binuksan yon. Baka kasi makita nito si Johan. Kinakabahan pa siya lalo pat 10 oras na ng gabi at gusto siya nitong kausapin. Ano naman ang pag-uusapan nila? Huwag mong sabihin ko kumprontahin siya nito dahil pinuntahan siya ni Johan sa bar. Ano yon? Natigilan siya matapos makita ang tahimik nitong pagluha. Napakurap siya at naisara ang pinto. Emilia, nag-away kami ng Kuya Johan mo. Naiiyak na sumbong nito. Hindi siya nakakibo noong yumakap ito. Wala sa loob niyang nahagod ang likod nito. Umalis siya at nagalit sa akin. Hindi niya maibuka ang mga labi. Umiiyak ito dahil iniwan ni Johan. Samantalang nasa loob lang ng kwarto niyang iniiyakan nito. What happened? Kuryosong tanong niya. Suminghot ito. Akmang magsasalita ngunit pinigilan niya muna. Baka marinig kasi ito ni Johan. Gusto mo ba sa kusina? Kain tayong ice cream, ate. Pinunasan nitong pisngi bago tumango. Sabay silang bumaba. Pagdating sa kusina ay inabutan niya muna ito ng malamig na tubig bago kumuha ng ice cream sa ref. Inabot niya rin ang kutsara dito. Sa mismong lalagyan na sila kumain. Ano bang pinag-awayan niyo? Bumuntong hininga ito at mukhang maiiyak na naman. Nag-request kasi akong wag munang ituloy ang honeymoon. Lalo pat hindi pa okay ang project ko. Kaso nagalit siya. Gusto niyang bigyan ko siya ng oras. Nabitin sa ereng hawak niyang kutsara. Naalala niyang walang nangyayari dito at kay Johan. Pero hindi ba yun ang gusto ni Johan? O kaya sa kanya ito nagpupunta dahil ayaw ng ate niya. Lagi naman kayong magkasama. Sabay din naman kayong matulog. Kunwaring simpatya niya. Bumagsak ang mga balikat nito. Nape-pressure kasi siya ng daddy niya at humihingi na ng apo. Gusto niya ay magkaanak na kami ngayong taon. Ano namang magagawa ko kung hindi pa ako buntis? Wala sa loob na napatango siya. Pero sa isip niya, kung mabubuntis siya agad, ay hihiwalayan ni Johan ng ate niya. Siya nang pipiliin nito. Siguro ay stressed lang siya, ate. Pabayaan mo muna at babalik din yun sa'yo. Sana nga. Ayokong nag-aaway kami. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Pilit siyang ngumiti rito pero ang totoo ay gusto niyang mangisi. Kampante siya na hindi na maayos ang relasyon nito at ni Johan. Mas malaking chance na mapupunta sa kanya si Johan. Inubos nila ang ice cream bago sila bumalik sa itaas. Pagbukas niya sa kwarto hindi na niya nakita roon si Johan. Pinagkibit balikat niya na lang. May bukas pa naman.
Sa tuwa niya sa sitwasyon ng ate niya, hindi na niya mahanap ang selos. Hindi siya nagreklamo na hatid sundo siya ng driver sa trabaho. Hindi niya rin inaaway si Johan sa gabi. Hinayaan niya lang itong mag-enjoy, lalo pat panatag siya sa kanya rin ang bagsak nito. Mas natutuwa pa siya kapag pumapasok ito sa kwarto at gusto lang matulog na katabi siya. Pero kagaya ng dati, umaalis din ito sa tabi niya. Isang buwan siyang hindi na problema at hindi nagselos. Napapansin naman kasi niya na medyo tagilid nga ang relasyon ng ate niya at ni Johan. Kahit paminsan ay nagkakangitian ng dalawa. Hindi na rin natuloy ang honeymoon ng dalawa na mas ikinatuwa niya. Ang hinihintay na nga lang niya ay ang hiwalayan ito ni Johan at ipakilala siya bilang karelasyon nito. Ayaw niyang mainip. Gusto niyang hayaan itong magdesisyon kung kailan, kahit pa excited siya. Blooming ka, Miss Emilia. Puna sa kanya ni Ella noong pumasok siya sa opisina. Dahil araw-araw na siyang good mood, nginitian niya ito. Pwede bang bilhan mo ako ng wine mamaya? Mukha pa itong nagulat sa pakiusap niya, pero tumango rin. Dahil hindi siya makapag-bar, sa kwarto na lang siya iinom. At least kasama niya pa si Johan. At syempre alam na kung saan mapupuntang mainit nilang gabi. Sineryoso niyang trabaho sa araw na yon. Yun nga lang pagdating ng hapon, namroblema siya sa nakitang design ng mga bahay na pinasa ng ate niya. Masyadong makaluma at kulang pa sa detalye. Agad siyang tumayo para sana ipakita yun sa kapatid. Siya na mismong nagpunta sa opisina nito. Hindi siya kumatok pero natigilan siya matapos makita ang likod ni Johan na nakadukwang sa harap ng mesa ng ate niya. At hindi siya tanga para hindi maisip na naghahalikan ng dalawa. Lalo pat nakakapit ang kamay ng ate niya sa batok nito. Hindi niya maiwasang manakit ang dibdib. Pero pilit niyang inalis ang selos sa isip. Halik lang naman yon. Mas magagalit siya kung makita niyang mga itong ibang ginagawa sa loob. Hindi rin naman nagtagal ang halikan nila. Kita niyang tinulak ito ng ate niya. Agad siyang tumikim noong maghiwalay ang mga ito. Namula pa ang pisngi ng ate niya, marahil sa hiya. Pero si Johan ay inayos lang ang necktie nito. See you later. Dinig niyang bulong nito sa ate Edela niya bago humakbang. Binigyan niya ito ng makahulugang ngiti, ngunit inosenteng tangong sagot nito. Mamaya niya na ito tatanungin. What brought you here, baby Emilia? Masiglang boses ng ate niya. Napangisi siya. Malamang na masaya ito dahil sa halik. Siguradong mawawala ang ngiti nito kapag sinabi niyang higit pa sa halik ang ginawa niya at ni Johan. Tumikhim siya at binaba sa mesa ang hawak na folder. Masyadong old ang design at kulang sa detalye. Mahihirapan ng engineer at mga empleyado na gawin yan. Napanguso ito pero nilagay lang sa drawer ang folder. Aayusin ko, tapos ay tingnan mo ulit. Sure, see you around. Paalam niya. Saktong pagbalik niya sa opisina ay naroon ang wine na pinabili niya. Nagpasalamat siya kay Ella na namilog pa ang mga mata. Hindi na lang niya pinansin at nag-ayos na lang ng make-up. Balak niyang umuwi na agad para maayos ang kwarto. Gusto niya rin kasing magsindi ng scented candle para kay Johan. Yun nga lang nahuli ang driver sa pagsundo sa kanya. Gusto niyang magalit pero pinigilan niyang sarili. Ayaw naman niyang mabad mood lalo pat ang ganda ng plano niya para sa gabi nila ni Johan. Pwede po bang pahinto sa restaurant? Bibili lang ako ng steak, Manong. Ano niya sa driver noong madaanan nilang steakhouse. Sige po, ma'am. Hahanap lang po ako ng parking. Tinanguan niya ito at sumilip sa bintana. Ngunit natigilan siya matapos makita sa loob ng steakhouse ang ate Edela niya at si Johan. Ay, andito po ang sasakyan ni Sir Johan. Baka dito po sila nag-date ni Miss Edela. Komento ng driver. Nanginig ang labi niya at nakuyom ang kamao. Lalo siyang nainis matapos makitang sinusubuan pa ni Johan ng ate niya. Nahalatang masaya dahil sa halikang sagot nito sa asawa. Matinding pagpipigil sa pag-iyak ang ginawa niya. Hindi na rin siya bumili ng steak sa sobrang sama ng loob. Alam niyang wala siyang karapatan pero hindi niya maiwasan. Do you want early dinner, Emilia? Mamaya pa uuwi ang ate mo at ang kuya Johan mo, may date sila. Bungad sa kanya ng mami niya noong makarating siya sa bahay. Lalo siyang nainis noong makitang nakangiti at mukhang masaya ito para sa ate niya. Maging ang daddy niya ay ganoon din. Hindi niya maiwasang humarap sa mga ito. Alam niyong may date sila, hindi niyo man lang sinabi sa akin. Hinanakit niya. Nangunot ang noo ng mami niya at nabitawan ng hawak na kutsara. Bakit naman sasabihin pa sa'yo, anak? Doon siya natauhan. Oo nga naman.
Napapikit siya ng mariin. Ay, hindi po ako kakain. Sambit niya na lamang. Agad siyang nagtungo sa hagdan at dumiretso sa kwarto. Binitawan niya sa kama ang wine na dala. Masama niyang tinitigan iyon. Buisit, bakit ngayon pa sila nag-date? Frustrated niyang pagkausap sa sarili. Nagulo niya ang buhok at nawala ng gana sa wine. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Hindi niya kailangang mangamba dahil mamayang gabi nasa kanya naman si Johan. Sa naisip ay bahagya siyang kumalma. Kinuha niya ang wine at nilagay sa gilid ng mesa. Hihintayin niya si Johan. Naligo siya at nagpabango. Sinuot niya rin ang pinaka-nice niyang lingerie. Inayos niya rin ang higa sa kama. Yung tipong kapag pumasok na si Johan sa kwarto niya ay maglalaway ito. Yun nga lang halos matapos ng 12:00 ng gabi walang Johan na sumipot sa kanya. Kumukulo na ang tiyan niya sa gutom pero tiniis niya. Naghintay pa siya ng 1 oras ngunit noong walang pumasok sa veranda ay dugo na niyang kumulo. Inis siyang tumayo at kinuhang roba niya. Sinulyapan niya rin ang wine. Mukhang siya lang ang uubos nun. Bumaba siya sa kusina upang kumuha ng wine glass. Ang bigat ng damdamin niya na hindi siya pinuntahan ni Johan. Nasaan ba ito? Sa kwarto ng ate niya? Pinukol niya ng masamang tingin ang kwarto ng ate niya. Bit-bit ang wine glass na tinahak niya ang kwarto ng ate niya. Huminga siya ng malalim pagkatigil sa harap ng pinto. Alam niyang masasaktan siya kapag nakita sa loob si Johan. Pero gusto pa rin niyang alamin. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ng doorknob. Ang isip niya ay nakalak yun. Pero nagulat siya noong umikot yun. Kumabog ang dibdib niya sa kaba, lalo na noong bahagya yung binuksan. Ngunit halos manlamig siya matapos marinig ang ungol ng ate Edela niya. Bumikig ang lalamunan niya, tila sinugat ang puso niya. Ngunit wala na yatang masasakit pa matapos niyang silipin ang loob. Para siyang sinampal matapos makita ang ate niya sa kama. Hindi siya nakakilos matapos makita ang pagsampay ng mga binti nito sa matipunong balikat ni Johan. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Lalo na matapos makita ang pagdiin ng mga kamay ni Johan sa hita ng ate niya. Isang mahabang ungol pa mula sa kapatid ay alam niyang nakarating na ito roon. Nanginig ang labi niya at agad na naisara ang pinto matapos makitang umakyat na si Johan sa itaas ng ate niya. Alam niyang kasunod at ayaw na niyang makita pa yon. Lalo lang siyang masasaktan kaya tumakbo na siya pabalik sa kanyang kwarto. Binato niya ang wine glass sa kama. Gumulong yon, nahulog siya sa higat na basag. Sinungaling ka, Johan. Sinungaling. Gigil niyang sigaw. Ang sabi nito ay walang nangyayari dito at sa ate niya. Pero ano yung nakita niya? Ang tanga niya para maniwala. Napaka-imposible nga naman na wala. Umulit-ulit sa isip niyang eksena. Tsak na tuwang-tuwa ang ate niya sa ekspertong galawan ni Johan. Kaya naman pala walang honeymoon dahil gabi-gabi naman na nagpapaligaya ang dalawa. Ang swerte naman ni Johan at dalawa silang natitikman nito. Sa inis niya ay pinulot niya ang basag na wine glass. Ngunit napaigik siya sa sakit matapos na masugatan. Nagdugo ang daliri niya at hindi maiwasang humikbi. Kasalanan mo to, Johan. Hindi niya sigurado kung paano niya nalagpasan ang gabi na yon. Basta bangag siya at wala sa sarili noong pumasok sa opisina. Dinamdam niya din ang sugat sa daliri na nadagdag matapos niyang linisin ang nabasag. Miss Emilia, nasa labas po si Miss Edela. Imporma sa kanya ni Ella mula sa intercom. Sumubsob siya sa lamesa. I am not feeling well. Ayoko nang kausap. Hindi niya ito kayang harapin, lalo pat baka masampal niya ito. Oo na, kabit lang siya pero wala siyang pakialam. Tsak nakukulo lang ang dugo niya kapag nakita niya ang ate niya. Iniiwasan niya talagang hindi ito makausap. Maaga din siyang nagpasundo sa driver. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya, pero nagawa pa niyang maligo bago matulog. Mali, hindi siya matutulog dahil hihintayin niya si Johan. Isasampal niya rito ang kasinungalingan nito. Agad siyang napabalikwas ng bangon sa kama matapos pumatak ang 12:00 at mabuksan ang pinto sa beranda niya. Niluwa ng unang lalaking hinihintay niya. Hindi siya nakapagpigil at nasugod ito ng sampal. Pumilig ang mukha nito. Nangunot ang noo at hinawakan ang pisnging na sampal. What did I do this time? Malamig nitong tanong. Nagtagis ang bagang niya. Sinungaling ka. Ang sabi mo'y walang nangyayari sa inyo ni ate. Pero ano? Gabi-gabi mo naman siyang niroromansa. Hinampas niya ang dibdib nito. Ngunit nahuli nito ang mga kamay niya. What? Wala naman. Such a liar, Johan. Kitang-kita ko kagabi kung paano mo siya paligayahin. Umawang ang mga labi nito. Nanilip ka kagabi?
Lumitaw ang multo ng ngisi sa labi nito. Napaatras siya at napakurap.